Lapit, 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 lapit! Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Nagkain ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si... Ayun, syempre, marininig natin boses dito. Walang iba kundi kay Sir Badong Aratales. Yan yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Pagpatuloy natin. Glianis po ay bagong akusasyon na naman kay Pangulong Duterte. Kay, katandem niya raw si GMA na sila po yung utak ng destabilization na binabanggit nito raw ni General Bronner. Pinaliwanag niya po kung bakit po si Trillanes sumihirit naman. Ano po ang mahihita ni Pangulong Duterte sa destabilization. Okay, pag-usapan din po natin. Mukhang ito po talagang si Martin. Kung epal na po yung ating dating Vice President na si Leni Robredo, ay di hamak na mas epal po to, no? Si Martin Romualdez. Pag-uusapan po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Simula pa lang naman, sobra naman. Umaangal ka agad kayo sa notification kasi simula pa lang naman natin. Okay. Dahil linggo po ngayon, dadamihan po natin yung mga atake natin dito sa Twitter. Ito po, nagsabi itong isa sa mga kakamping. Umaangal po siya, no? Hindi pa rin po sila makaget over sa pag-atras ni VP Sara Duterte sa confidential fund. Kaya hindi pa rin po nila alam ngayon. Nangangapa pa rin po sila. Siguro hanggang ngayon, yun pong kanilang mga sinusunod sa kampanya laban sa mga Duterte, sa mga Marcos, ay hinihintay pa nila ng kung ano yung gagawin. Meanwhile, ito po ang reaction ng isa. Sa ano po, no? Sabi ni Sara Duterte, we will no longer pursue the confidential funds. Nga pala, ano po na ko, ang tinitira nila yung salitang divisive, no? Ayaw po nilang i-credit kay VP Sara na yung ginawa niya ay para sa maiwasan yung divisiveness ng mga Pilipino. Yun po yung initial na atake nila. We will no longer pursue the confidential funds. Why? Because the issue is divisive, and as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Yan po ang sinabi ni VP Sara, no? Para maiwasan daw po yung pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Kahit po gaano kaganda ang layunin niya sa confidential fund ay inaatras na niya. Ganda, di ba? Pero dahil hindi po matanggap, sabi ko nga, ulitin ko na naman, kung ang hinihiling nyo ay sana mawala yung confidential fund at nagdeklara po si Sara Duterte na hindi na niya ipupursu, dapat ang reaksyon nyo, salamat VP Sara, at nakinig kayo sa amin. Salamat VP Sara, at kayo nakinig sa sambayan ng Pilipino o kung ano pa man, no? Pero hindi, galit po yung galit pa rin po yung ibinato nila. Sila na humingi niyan, hiningi po nila na sana mawala na yung confidential fund, sana ibasura yan. Hindi nga po na dumating tayo sa pagbabasura, mismong si Sara Duterte na po, mismong Vice President na ang humingi, no, ng ayaw na niyang ipursu. Talagang ganun. Galit. Ayun, no, sa kabila ng magandang layunin na gusto niyang mangyari, no, yung paggagamitan niya yung fund na yan, is marami talaga ang kumukontra. No, ngayon nagagalit naman sila nung inatras na ni BP Sara yan. Kumbaga hindi alam ni BP Sara kung saan siya lalagay, no. Parang gulo-gulo ng utak, no.
ng mga umaano sa kanya. Grabe. Duterte na po, mismong Vice President na ang humingi, no, ng ayaw na niyang ipursu. Talagang ganun. Galit pa rin sila ngayon dahil hindi po pwede. Hindi po pwedeng hindi mo ipursu. Wala na kaming issue. Okay, ito po ang kabubuhan ng isa. Mga Duterte ang divisive. Parang nga sinasabi nila, wag mong i-atras yan, dyan. Bibirahin ka pa namin ng bibirahin eh. Yun ang importante sa kanila eh. Mag-isip ka ng tama, masama sa kanila. Mag-isip ka ng masama, masama pa rin sa kanila. Hindi alam ni BP Sara kung saan siya lulugar. Kasi laging may mga kontra o boses na ganon. So, inatras niya na yan. So, ang sinasabi dito ni Sir Badong is, bakit inatras ni BP Sara? Yung mga loko-loko na tumitira kay BP Sara, wala nang maititira sa kanya. Diba? Wala nang mai-issue. Yun ang kailangan nila para mahatak nila si BP Sara pababa eh. Diba? Pag wala ka lang issue, wala na. Kailangan gawan ka ng bago. Mga mautak din eh, no? Alam mo kagad na galit eh. Bakit daw divisive ang mga Duterte? Tuloy natin ang pagbabasa. Mga Duterte ang divisive. Dati wala naman dilawan o pinklawan. Mga binayaran yung trolls ang nagpasimula sa paghahati-hati sa mga Pinoy into groups. Kailangan nyo kasing gumawa ng kontrabida dahil wala kayong maibida. Incompetent kayo, dagdag kayong pahirap. Tindi, no? O kung incompetent yung mga Duterte, bakit nanalo yung anak? Kung incompetent yung mga Duterte, bakit tinambakan si Kiko ng anak ni Duterte? Di ba? Kaya wala sa hulog itong mga to. Dahil marami talagang nagtitiwala sa mga Duterte, although maraming mga chismis na bumabagsak sa kanila, no, maraming mga pambibintang na ibinibintang sa kanila. 'Di ba? So eto may napanood nga akong isang vlog na bumabanat kay FPRRD na sinasabi daw na nagbabanta si FPRRD tungkol kay Franz Castro ba yun? Ayun, na si FPRRD daw is maraming pinaganon. Alam nyo na yon na ganito, kung may gusto siyang anuhin, si Franz daw ganyan, na ganunin. Alam nyo na yan mga katunay, so hindi na natin babanggitin dito. Yung mga pinapaganon ni FPRRD, alam nyo ba, is hindi naman yung mga inosenteng tao, hindi yung mga matitinong tao, kundi yung mga tao na sumisira sa gobyerno. Alam niyo yan, yung sumisira, yung gustong pabagsakin ng gobyerno, at yung mga gumagawa ng kasamaan na ayaw talagang magpapigil. O, diba? At saka yung mga sa drugs nga, diba? Hindi mapigilan. So, gumawa ng paraan si FPRRD dahil sa salita, ayaw mong magpapigil, ha? So, kumbaga sa anak, kapag ikaw salita ka ng salita sa anak mo, is hindi ka pinapakinggan kahit na anong galit mo sa kanya, kahit na anong dakdak mo sa kanya, hindi siya nakikinig sa'yo, ayaw niyang tumino, gumagawa pa rin siya ng kasamaan, so mapapalo mo na. So parang ganun yung kay FPRRD na nangyari. Although alam naman natin na hindi maganda yung paraan, pero nandudoon na siguro yung nasagad na rin, ganyan na, ayaw niya talagang tumigil, ganyan. Pinagbigyan na kayo ganito, pero ayun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. So, yun ang nangyari sa kanila. 'Di ba? Pero kung inosenteng tao naman yung gaganon ni FPRRD, wala namang ginagawa, is gagawa siya ng ganon, is yun ang mali. Pero madami talaga nagsasabi doon na ginagawa niya naman yun dahil sa mga sa mga salot na talaga, yung tipong wala na talagang na itutulong dito sa bansa natin. Ganun yun. Hindi nang nakikita ko eh. O, di ba? So, kung ganun kasama si FPRRD ng presidente, alam nyo ba nung pandemic, pwede niya tayong pabayaan. Siya, pwede siyang maligtas. Di ba? Pwede niya tayong pabayaan. O, bakit pakialam ko sa inyo? Pero hindi. Kita nyo naman kung paano tayo inilaban ni Duterte nung panahon ng pandemic, hindi tayo pinabayaan. Nagbitaw pa siya ng salita. Kahit maubos ang pera ng gobyerno, mapamigay ko lang sa mga tao dahil alam niya, nauunawaan niya yung nangyayari sa mga tao, walang trabaho, nagugutom na. Kahit mangutang siya sa ibang bansa. Ganun yun, iniisip niya yung kapakanan ng ibang tao kasi tayo mga wala tayong kasalanan, ganito, ganyan. Wala tayong ginagawang masama. Nagagalit lang siguro sa FPRRD dun sa mga taong gumagawa ng masama. Dahil kung ganun sila kasama, dapat tayo, pati tayo, nadamay na tayo. Pero hindi tayo pinabayaan. Naniniwala ba kayo na yung mga Duterte, ang mga trolls daw ng Duterte, ang nagpasimuno ng pagbabansag?
Wala pa pong YouTube, wala pa pong Facebook. Alam ko, sa Facebook at YouTube lang naman na nagkaroon ng mga tinatawag na trolls, di ba? Yung nagkaroon ng social media. Wala pa pong social media. Alam ko, ang tawag na sa mga follower ni Cory ay mga dilawan. Hindi ko po alam, kami pala. Tayo pala. Kailan lang naging presidente si Duterte? 2016. Matagal nang dilawan ang tawag dyan sa inyo. Di ba? Kaya naman tinawag na pinklawan kasi nga ayaw nyo maging dilaw. Di ba? Gusto nyo pink kayo. Kaya pinklawan dahil dilawan din kayo na nagpalit lang ng kulay. Hindi po mga Duterte nagpauso ng mga bansag-bansag sa inyo. 1986 pa po, dilawan na tawag dyan sa mga Cory-Cory. Kayo naman. Kaya kayo talunan mga bobo talaga. Mga bobo talaga. Sa walo ba si Pong? Okay, ito ba isa? Si Betty O'Hara. Tignan nyo kung paano po sila mag-react. Kung matino kang tao, ulitin ko lang, kung matino kang tao at yung hinihingi mo ay pinagbigyan ka, magpapasalamat ka, di ba? Isa lang po ibig sabihin, hindi matitino itong mga to. Ito po ang sabi naman ni Betty O'Hara, hindi na daw siya kukuha ng confidential fund ayon kay Sara. Di yan ang issue. Aba, hindi pala issue ang confidential fund. Ang tagal niyong in-issue yan. Basahin natin. Di yan ang issue na dapat nating malaman. Ano ang ginawa niya sa 125 million? Hindi ata interesado ang ating mambabatas para dyan. Kasi nga, di naman nila pera yung winaldas ni Sara. At magnanakaw din naman sila. Damay-damay. Yan lang ang kaya nyo sabihin, magnanakaw si Sara. Ano yan, binulsan niya 125? Manang Betty, alam ko po may edad na po kayo. Baka kulang po kayo sa, sa hearing aid. Manang Betty, pasensya na po. May nagsampa po na po ng kaso sa 125 sa Supreme Court. Intayin nyo na. Kasi kahit ipaliwanag sa inyo, hindi nyo rin naman maintindihan Bugok kasi kayong mga dilawan at kakamping. Kaya maghintay na lang kayo ng hatol ng Supreme Court. Pwede ba? Okay. Ito po. Ito pa lang si congressman na kilala niyo yung congressman na nagdrama, na nag-resign. Tinatanong lang kung sino yung nagsabi na masama kay Franz Castro. Nag-resign. Ito pong si Deputy Speaker Dong Gonzales. Ngayon ko lang natuklasan, may kaso pala to. Kaya nakalagay dito, nakakapagtaka ba kung lumipat with dramatic exit si Congressman Dong Gonzales? Ayun naman pala, may kaso ka naman pala, Dong Gonzales. Labas na ng Kamara ang listahan ng mga ahensya ng pamahalaan na makikinabang sa ginawang realignment sa ilalim po yan ng 2024 General Appropriations Bill. Nasa 194 billion pesos ang pondo po na realign sa bahagi po ng isinagawang institutional amendments sa proposed budget ng 2024. Pinakamalaki ang inilaan ng Kongreso sa ilalim po yan ng Department of Agriculture at sa attached agencies nito. Ito ay mayroong 64.5 billion pesos. Kabilang sa mga programang pinunduhan ang subsidiya ng palay, pagtatayo ng pump irrigation, massive planting program at pagbili ng mga punla ng nyog at fertilization sa ilalim ho nito at konstruksyon ng fishery at post-harvest facilities doon ho yan sa Kalayaan Group of Islands. Nasa 43.9 billion pesos naman ang tatanggapin ho ng Department of Health para yan sa medical assistance para ho sa mga mahihirap na pasyente, specialty at legacy hospital, mga cancer assistance program at communicable disease. Samantala, bahagi naman ng 1.2 billion pesos na tinapyas mula ho sa Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies ang inilipat sa Philippine Coast Guard para ho sa mga bala at mga intelligence fund na nagkakalaga ng 200 million pesos. Nasa 300 million pesos naman ang pinagkaloob o pagkakaloob sa National Intelligence Coordinating Agency. 100 milyong piso para ho yan sa National Security Council. 351.8 million pesos para ho yan sa airport development at expansion ng mga pag-aunang Pag-asa Island doon pa rin po sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang Department of Education, pinamunuan po nitong si Vice President Sara Duterte, ay binigyan ng 150 million pesos para ho yan sa government assistance to students and teachers in private education. Habang ang maintenance and other operating expenses ng Ombudsman ay tinaasan po yan ng 50.4 million pesos. Ang hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si General Browner, muli pong iginiit na taken out of context yung pong kanyang naging pahayag hinggil sa issue ng umano'y destabilisasyon. Muling iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na na-taken out of context lamang ang kanyang naging pahayag hinggil sa umano'y issue ng destabilization plot laban sa pamahalaan. Ito ay may kaugnay pa rin sa kamakailan lang na pagkalat ng mga bali-balitang may na-monitor umanong kilusan ang liderato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ilang mga retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines na naganais patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ni Brawner, wala siyang binanggit na salitang plot at bagkus ay tanging ang mga
ugong-ugong lamang anya hinggil sa umunang destabilization efforts ng ilan ang kanyang pinapatungkulan sa kanyang naging paalala sa lahat ng mga tropa ng militara. Sabi ni General Bronner, bagamat may mga sabi-sabi hinggil sa umunang naturang destabilization efforts, ay nilinaw niyang hindi niya nilalhat ang mga retired officers ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ito at nananatili pa rin malaki ang kanyang respeto sa kanila. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi na pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo ng mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement was that I was talking to our troops, no? Yung mga sundalo natin, mga sailors, mga marines, mga airmen, at ang sinasabi ko dun sa statement ko was that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no? Natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses kanina na binigyan natin ng reaksyon na kay Sir Badong Arateles. Tama naman yon si Browner, no? Na kahit mga ugong-ugong lang yan, no? Dapat pa rin na maging handa sa magiging banta dito sa gobyerno natin, sa Pangulo, sa mga namamahala sa ating bansa. No? Hindi pa pwedeng parang tutulog-tulog ka lang sa pansitan. No, importante, laging handa sa kung anong-anon man ang mangyayari. Dahil kung ikaw is magpapakampante ka lang sa sarili mo at biglang may susugod, baka magulat ka na lang. Pag bigla pa naman ikaw nagigising, ang sakit pa naman sa ulo. Minsan bumabagsak ka agad. Diba? Kailangan yung handa ka. Tiger look. Diba? Alam mo agad. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.